Kasalukuyan kong nagsasagawa ng press conference si DILG Secretary Mar Rojas sa Fort Santo Domingo sa Laguna. Pakinggan po natin ang isasagawang press conference na ito ni DILG Secretary Mar Rojas. Makaraan niyang inspeksyonin ang pasilidad kung saan posibleng dalhin si Janet Liv Napoles mula sa Makati City Jail. Ito po't nakahanda na po siya magbigay ng kanyang pahayag. Secretary Mar Rojas. Magandang tanghali sa ating lahat. Katatapos lang ng inspeksyon na isinagawa ng ating Director General ng PNP, kasama rin si Director Balmoria ng SAF dito sa patutunguhan ni Janet Napoles na nasa sa loob ng Fort Santo Domingo dito sa Santa Rosa, Laguna. Ito'y pagsunod sa utos ng korte na dito siya itatalaga o dito siya ilalagay pansamantala habang nililitis or ililitis yung kanyang mga kaso. No? Masasabi na hindi pa handa yung papuntahan niya rito, so walang movement today. May mga idadagdag na rehas sa lugar at yung CCTV ay ikakabit at yung pagsisiguro ng mga hinge sa isang pinto ay kailangan pa mangyari. Yung lugar na magiging detention facility niya ay tama nga, ito yung dating nagamit ng iba pang mga high risk, high profile na detain dito. Masasabi ko na may rehas ang pinto, may rehas ang bintana, yung bubong, yung ceiling mismo ay may rehas din, no? So galing sa ceiling, hindi pwedeng basta-bastang makapasok or hindi rin pwede na basta-bastang lumabas or umakyat na dadaan sa ceiling. Yung kwarto mismo na kung saan siya lulugar ay more or less 25 square meters na may rehas din yung pinto doon sa kwarto na yon. Lahat ng mga bintana ay may rehas at dadagdagan pa ito ng mga kinaukulan sa darating na mga oras. Maglalagay tayo ng CCTV para ma-record lahat ng mga mangyayari, labas-pasok ng tao o kung anuman. Itong CCTV nito ay tututok doon sa entrada nung building o ng lugar na yon, no? At meron ding isa sa visitors area. Naggumawa na ng operational plan ang SAF at ang CIDG at sa pagbabantay dito. More or less, there are more than 300 na mga SAF na sa kasalukuyan ay naandito at regular na naandito. Kabahagi dyan ng permanent unit na dito talaga na talaga at dagdag pa dyan yung mga nagte-training dito. No? Susundin natin yung mga patakaran ng BJMP na kung saan yung pagkain niya ay magiging rasyon ng mga SAF trainee. Kung ano man ang kinakain ng SAF trainee dito, dadagdagan ng isang rasyon para sa kanya. As usual, tulad din kung sa BJMP, kung dalhan siya ng pagkain ng kanyang abogado, well, i-inspeksyonin lang yan at papayagan din. No? Merong facility dito for a small refrigeration unit na kung saan niya pwede ilagay yung kanyang mga gamot. Kung magdo-donate siya or kung sino man ang magbibigay sa gastos niya, maglalagay ng maliit na mini fridge para sa kanyang mga gamot, papayagan din ito. There will be no cooking allowed inside the premises. No appliances will be allowed. Merong banyo sa loob nung unit na yon, no? No cell phones
At kung meron mang cellphone, yung mga bibisita sa kanya, kasama na yung kanyang mga kamag-anak o kaya abogado, ay kailangan na iiwan. Merong visitor center sa labas, about 20 meters from the entrance of the facility. The facility is surrounded by a 2-layer cyclone wire fence na yan din ay pinapatibay ngayon ng SAF at darating ang panahon na para mabawasan or matanggal yung long-range risk ay babalutan ito ng sako at some appropriate time. No? There will be no communications allowed within or inside the facility, and everybody will have to leave their cell phones outside kung bibisita man sila doon. No? There will be a logbook na kung saan ililista lahat ng mga bumibisita, pasok-labas, para sa ating mga kababayan, araw-araw sa pamamagitan ng PIO, ng PNP, magbibigay kami ng advisory kung sino yung labas-pasok bilang bisita dito sa kanya. No? So maaasahan po ninyo yan. Pinag-aaralan din dahil medyo yung bandwidth dito ng internet ay medyo limitado. Pinag-aaralan din na kung saan ay isang camera, nagagawa naman ito, no? Magkakaroon ng live streaming, nakatutok doon sa facility na yon at anybody can access it sa internet, pero pinag-aaralan pa yan. Hindi mangyayari yan immediately. Yun lang ang masasabi. Sa ngayon, ginagawa namin ang lahat para matugunan yung utos ng korte at ganun din ay yung masiguro natin yung kaligtasan. Sir, Thank you. air condition daw. Ayan, walang air condition. Excuse me? It used to be air condition daw po. Dati ay itong facility na ito, dati ay may air conditioning. Sa tagal ng panahon ay hindi na gumagana ang air conditioning. Walang air conditioning dito sa lugar na ito. Ang air conditioning dito ay yung matamis na simoy ng hangin dito sa Laguna. Sir, so pag nagdala sila ng air conditioning unit, hindi ba payagan? Hindi. Sir, how long will the repairs take, sir? Doon sinasabi niya modification. Nangyayari yan even as we speak. Let's just leave it at that. Sir, when will the transfer happen po? Within the day po? Hindi ko sasabihin sa inyo yan dahil that's a security matter. Meron naman kayong mga kasama sa profesyon, sa media na nakaantabay doon sa Makati City Jail. Nandito rin kayo. Between there and here, malalaman ninyo kung kailan mangyayari Sir, ito. definitely not today. Not today. Pero sir, abuti man ng Friday. Not today. Paano nagka-transport, sir, sila Moyes, sir? By land or by air? Any matter pertaining to security that will have a security consequence, uunawain ninyo na hindi naman namin sasabihin. Sir, magpa-deliver ng food? Or... Well, through her lawyer or through visiting hours, may mga visiting hours naman yan. Kung ano Sir, yun. yun yung visiting hours. Well, may limitasyon sa kanyang mga bisita, which is her lawyer, her doctor, and her family. Sir, is it true Wednesday pa lang daw po alerted na ang SAF? Wednesday? Wednesday pa lang daw po alerted na yung SAF. Wednesday ng ano? Wednesday night pa lang daw po alerted na yung SAF. I don't understand your question. Somebody, sir, kasi said na Wednesday pa lang daw po alerted na yung SAF. Ang staff ay parating alert. So it has nothing to do, sir, with Miss Janet Napoles. I don't understand your Is question. there a specific security threat within Fort Santo Domingo? That is continually being assessed. There are 2 layers, no? Nadaanan ninyo ito, no? Naranasan ninyo ito. Yung first gate, there are actually 2 gates, no? Yung first gate defines the outer perimeter. Sa loob ng first gate na yon, tulad dito, may mga family ng SAF at other PNP na nakatira. There is a second gate which is the camp proper, which is yung sa likod natin. Yun, wala ng civilians na sa loob doon. Only uniformed SAF personnel ang nasa loob doon. Sir, sabi niyo nga po, i-enhance pa yung security nung pag kanyang detention area. Hindi ililipat muna si Janet Napoles hanggang hindi tapos po yung mga enhancements. Walang paglilipat today. Sir, bakit po ba na mas safe daw siya dito sa Santo Domingo compared sa Makati?
Sinusunod lang namin ng utos ng korte. Pero sir, kailan matatapos yung mga enhancements? Matatapos kung kailan matatapos. Sir, aside from the enhancements that you've said, meron pa bang klaseng beefing up ang ginagawa ng SAC for the security of the bases, sir? Well, magdadagdag ng mga personnel dito. Kung ano man yung unit, yung security package na naandun ngayon sa Makati City Jail ay sasama hanggang dito. So kung ano man yung staff dito, ma-augment, madadagdagan ng Sir, will she have security within the detention facility? yes, continuous yung two female, yung tinatawag doon ay visual contact. Are her family members allowed inside, sir, as in to stay there with her? No, well, there will be visiting. But not permanently? No, not permanently. So, all these security preparations, na-establish ba natin kung gaano kaseryoso yung sinasabi ni Mrs. Napoles na threat sa kanyang buhay? Well, patuloy yung pag-establish niyan, ganun pa man, I think mauunawaan natin na sa dami ng kanyang nalalaman, sa dami ng maaari niyang hawak na ebidensya or kung ano man, at saka sa laki ng mga pangalan na maaaring madawit dito at nadadawit na nga, ay mas mabuti na nakakasiguro tayo. No? Hindi maaari na maunahan tayo or masalisihan tayo. Mahalaga dahil may alam siya at kahit pa na hindi niya ipamahagi yung kanyang alam, ay dapat buhay din siya para harapin niya yung buong proseso ng ating batas. Sir, when she goes out for hearing, sir, Sir, may range na naman tayo na na-anticipate dito. I'm sorry? Maaring may range na naman, sir, from the common people. Magagalit na naman sila, VIP treatment naman. Sir, can we justify na itong treatment sa kanya dito ay parang, of course, kailangan natin siya protektahan. Pero still, papagdaanan pa rin niya yung treatment na dapat ng isang akusado, ng isang... Well, hindi ito VIP treatment, no? Pero kinikilala natin na hindi siya pangkaraniwan na akusado. I think tanggap natin lahat. Kaya nga may rage, kaya nga may galit ang ating mga kababayan dahil tanggap ng lahat na merong siyang kinalaman dito sa scam na ito. Paano naman kung mawawala itong kaalaman na ito? Gusto ba natin mawala ito? Dahil nasalisihan tayo? Dahil naunahan tayo? At kahit hindi pa niya ipamahagi sa atin yung kanyang kaalaman, okay ba tayo na hindi siya magsaserve ng kung ano man ang ipapataw sa kanya dahil naunahan tayo o nasalisihan tayo o nakatakas siya? Di ba? So, I think na mauunawaan ng ating mga kababayan na yung preservation ng kanyang buhay ay hindi dahil VIP siya, pero dahil gusto natin na humarap siya sa buong proseso ng ating batas. Pero sir, I'm sorry, pero sir, may ano ba tayo? May assurance ba tayo from her? Of course, medyo na sasagutin niya lahat ng tanong na kailangan. Kasi baka mamaya sabihin ng mga tao, sige tanggapin natin na ganyan katindi yung security sa kanya kasi meron siyang nalalaman. Pero what if biglang hindi naman siya magsalita? Kahit hindi siya magsalita, kahit, yun ang nga sinabi ko kahit hindi niya ipamahagi, kahit hindi siya magsalita, kahit hindi niya ibigay kung ano man ang ebidensya na nalalaman niya, haharap pa rin siya sa buong proseso ng hustisya, hindi ba? Bilang akusado. Di ba? At kung mapatawan sila ng parusa, palagay ko naman na ninanais ng ating mga kababayan na kung sino man ang mapatawan ng parusa, ay isa-serve niya kung ano man yung parusa na yon. Ayun, sir. Tapos pag nagkaroon siya ng ailments, sir, wala bang chance na dali siya sa labas? Or kailangan dito talaga siya gawin? Well, depende sa ailment. So kapag talagang lumala, may chance na yun. Hindi ko masasabi yan. No? Hindi ko alam kung ano yung ailment. Kung ikaw, kung bumula na yung bibig niya, gano'n, anong gagawin mo? Di ba? I mean, I think naman reasonable, yung staff, reasonable, yung may mga nurse dito, may corpsman medical personnel dito. So kung ano man ang exigencies, tutugunan nila ito at they will have sufficient resources and sufficient personnel na bantayan ng kanyang seguridad. Pero just in case, sir, sa hospital kaya sa Maynila, sir? Hindi ko alam. Sir, obviously, sir, handang-handa yung security forces natin dito for anything kind of threat na may armas. Paano naman kaya, sir, kung magkaroon ulit na parang million people march, peaceful march, pero dito sila pupunta? Pero hindi naman sila manggugulo, parang ganun lang din. Well, we welcome them. Hindi naman,
Yung pagmamarcha, yung pagpapaabot ng pananaw ng ating mga kababayan ay nasa sa sentro ng ating demokrasya at nasa sa sentro fundamental sa programa ni Pangulong Pinoy. So walang masama doon. In fact, sabi nga ng Pangulo, natutuwa siya dahil dumadami ang kanyang kakampi sa pagtahak ng matuwid na daan. No? Itong gawain naman na ito ay bilang suporta sa pagtahak ng matuwid na daan dahil pinipreserve natin both the testimony and or evidence, at kahit hindi pa magkaroon ng testimony or evidence, pinipreserve natin yung akusado para harapin niya yung buong paglilitis ng ating justice Sir, system. hanggang saan na sila papayagan? First gate, second gate? First gate. First gate lang po, sir. Sir, how will you act, yung, definitely sir, you've been hearing criticisms like, kayo sir yung personal na nag-inspect sa Makati City Jail and then you do the inspection also here. Why sir it has to reach your level? Okay, kasi mas ninanais ko na makriticize ako na in-inspect ko ito kaysa makriticize ako na hindi ko ginawa trabaho ko. Di ba? Simple lang ito. Ano po ba sir yung mga kinonsider? Bakit pinili sir yung Fort Santo Domingo sir? I think it's quite obvious. 300 ang staff dito. Di ba? Walang ibang preso. Doon sa Makati City Jail, mahigit 400 ang male, mahigit 100 ang female na preso. Kasama doon yung mga pamilya nila, yung mga abogado nila, labas-pasok ang mga tao doon na mahirap na makontrol kung anong mangyayari. Di ba? So it's included dun sa motion na. Sorry sir, Yeah. included sir yung Fort Santo Domingo dun sa motion for reconsideration you have filed before the court. We did not file it. Sir, Napoles is camp filed before the court. Included sir ang Fort Santo No, in fact, what was filed before the court was either Camp Crame or Bigutan. It was just from the other options and other testimonies and other alternatives na doon sa korte ay napagpasyahan na Fort Santo Domingo. Sir, yung pag-iingat sa kanya, ito po ba'y dahil meron na siyang direktang sinabi or Wala. man lamang sir na naaamin siya or meron siyang ikakanta? Hindi ko masasabi, hindi ko siya nakakausap bukod doon sa aalis na tayo papunta ng Makati City Jail or dito ka lulugar muna habang nasa Camp Crame ka dahil ngayon ka sumuko at bukas i-report na sa korte yan. So sir, paano sir madedetermine yung importansya niya sa pork barrel scam kung hindi pa po wala siyang hint at all? Well, direktang sinasabi that she'll say something about it or Well, anything? Department of Justice ang maghahain ng mga kaso. Ombudsman ang maghahain ng mga kaso. No? So, kung hindi niya sila kausapin, wala siyang sasabihin, palagay ko okay din lang dahil buhay pa rin siya para harapin kung anuman ang sakdal na ihahain laban sa kanya. Di ba? I mean, either way, panalo ang tao dito dahil malalaman natin ang katotohanan at mapapanagot natin kung sino man ang dapat na managot. Sir, expected sir may kakausap sa kanya na DOJ or anybody from the government para sir i-determine kung ano yung pwede niya i-share about the Well, we leave it to the DOJ, we leave it to the prosecuting entities. Kami dito, ang trabaho namin ay siguraduhin yung kanyang security. Sir, Yeah. may concern lang po sa distance ng travel time niya from here to the hearing or her arraignment sa Makati, sir. How will you handle this, yung security? Well, that is one of the challenges that we face. We will assess that after, I think there will be an arraignment at some point, Pecha Nueva ata. So we will assess the cost, the security risk, etc. At And that also, point. we've been handling more severe cases of security. This is just a simple case of security. So, ibig sabihin, hindi problema itong security. We can handle this. Okay? Pero mas maganda na nandito siya para mas madali naman ang trabaho namin. Sir, can we see the facility for ourselves, sir? Can we go there and see? The PNP will release pictures. No? We cannot. We prefer not to allow you inside because then everybody will see how to get there and mas madali makapagplano kung meron man silang masamang gawa. Follow up na, sir. Clarification na, sir. Doon sa sinabi yung no appliances aside from the refrigerator, sir.
At yan po nagpapatuloy ang press conference ni DILG Secretary Marojas sa Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna. Malinaw na malinaw po ang kanyang sinabi, walang movement, meaning wala pong mangyayaring paglilipat ngayon kay Janet Lim Napoles mula Makati City Jail patungo dyan sa Fort Santo Domingo. May mga kailangan pa raw kasing security improvements na dapat gawin sa pasilidad, tulad ng pagdadagdag ng mga rehas, paglalagay po ng mga CCTV sa area. Kinumpirma ni Secretary Rojas na yung pasilidad na ginamit noon o pinagkulungan noon kina dating Pangulong Joseph Estrada, dating ARMM Governor Nur Miswari, ang siya ring ipagagamit dito kay Janet Lim Napoles. Pero kung kailan mangyayari yung aktual na paglilipat ay ayaw pa pong sabihin niya ng DILG maging ng PNP. Kailangan daw nilang maging secure for security considerations. Dapat hindi ibinubulalas yung mga ganong bagay. Although sa ngayon, as we speak, ay ginagawa na daw ang mga improvements sa pasilidad na gagamitin doon. Kabilang lang po sa mga ilang restrictions na ilalatag ng DILG dun sa pasilidad na yon, bawal ang cellphone, bawal magluto, at 24/7 may 2 female na visual contact na magbabantay kay Napoles sa kanyang pasilidad sa loob ng Fort Santo Domingo sa Santa Rosa, Laguna.